Bawat lugar o bagay ay may kinukubling misteryo. Misteryo ng binabalutan ng kababalagan, alaala ng madugong kahapon na nananatili hanggang sa ngayon. Mga kaluluwang hindi matahimik. Ang kanilang enerhiya ay malakas sa isang lugar kung saan sila sinapit ng madugong kamatayan. Ang kwento kong ito ay tungkol sa aking karanasan nang minsang magbakasyon ako sa aking kaibigan. Kasabay kasi ng pressure sa trabaho, kailangan din nating magnilay-nilay pansamantala. Kaya nung mag-long weekend noon, ay sumama ako sa kanya. Nature lover ako kaya mas gugustuhin ko pang payak na pumumuhay kaysa mag-enjoy sa maingay na lungsod. Sa nayon ng aking kaibigan ay namangha ako sa ganda ng paligid. Asul na karagatan, samyo ng malinis na malamig na hangin, lagaslas ng tubig sa malinis na batis, huni ng mga hayop, tila magandang musika sa aking pandinig ang mga tunog na binibigay ng kalikasan. Nagustuhan ko ang simple pero malaking kubo na tahanan ng aking kaibigan. Magkahiwalay ang banyo at ang bahay, at pag mag-iigib ka naman ng tubig ay tila may kalayuan pa. Kailangan mo pang daanan ng isang bahay. Tila na paglumaanan ng panahon ng bahay na yon. Wala nang nakatira. Malago na ang mga damo na nakapaligid dito. Sa likod ng bahay na iyon ay matatagpuan ng poso. Ito ay open para sa lahat na gustong umigib. Minsan na itanong ko sa kaibigan ko kung saan nakatira ang mga tao sa bahay na iyon pero tanging ngiti lang ang tugon ng kaibigan ko at nilihis ako sa ibang usapan. Isang gabi naalimpungatan ako dahil sa sobrang sakit ng tiyan. Mga 11 na nun. Kailangan kong bumanyo. Nahihiya naman ako gisingin ng kaibigan ko dahil tila ang himbing-himbing ng kanyang tulog. Kaya napagdesisyonan ko na lumabas mag-isa. Dala ang phone ko na may flashlight ay pumunta ako sa poso para umigib. Malakas ang hangin. Ang mga puno ng kawayan ay nagsasayawan sa saliw ng hanging amihan. Dahil magdi-Disyembre na nun, nakakatakot ang mga lagitnit na tunog ng mga kawayan. Habang binabagtas ko ang madilim na daan ay nakaramdam ako ng kilabot pero binaliwala ko na lang yun. Nang makarating ako sa bahay kung saan matatagpuan ng poso, parang nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Pero nagawa ko pa rin na pumunta sa poso. Habang nag-iigib na ako, nakarinig ako ng sit-sit. Psst! Psst! Una, hindi ko pinansin. Pero may sumitsit na naman. Psst! Psst! Nang lumingon ako, isang batang babaeng nakita ko. Kumaway siya sa akin at pinapaypay niya ako. Napumunta ako sa kanya. Sa paningin ko, totoong tao siya. Kaya sumunod ako sa kanya. Dinala niya ako palapit sa bahay na katabi ng poso. Nasa likuran niya ako. Nang tangkayin kong hawakan siya sa likod ay bigla na lang siyang dumapa. At tila kinain siya ng lupa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nang masaksihan ko yun. Hindi ako makagalaw. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. Pumikit ako at humingi ng tulong sa poong may kapalat. Doon ko nagawang iakbang ang aking mga paa. Nang makarating ako sa bahay ng kaibigan ko, ay kunento ko sa kanila na saksihan ko. Sabi niya 30 years ago raw may mag-ina na nakatira sa bahay na yun at iniwan siya ng asawa niya. Ayon din sa kwento, ang ina ay may sakit na schizophrenia. Isang araw, nagtaka ang mga tao kung bakit hindi na nakikita ang anak niyang babae. Sabi ng ina nagkasakit daw at andun lang sa loob. Lumipas ang mga buwan ay natagpuan ng mga tao ang nakabigti ang ina. Pero ang bata ay tila naglawang parang bula. Walang nakakaalam kung nasaan na ito. Kinilabutan ako sa kwento ng kaibigan ko. At kaya raw hindi niya kinento agad dahil ayaw daw niya mag-isip at mas stress dahil gusto niya mag-enjoy lang ako at mag-unwind. 2 years later, ibinalita sa akin ng kaibigan ko na may buto raw ng tao na nahukay sa lugar kung saan nakita ko ang bata na parang kinain ng lupa. Naisip ko tuloy na hangad lang siguro ng bata na makamit ang kapayapaan na matagal niya nang ninanais na may natahimik na ang kanyang kaluluwa ngayon. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.